Hi, welcome back to Tarot Page Philippines. And this video is para po sa may mga Sun, Moon, and Rising sign na Leo. So your horoscope for March 10 to 16. So kung bago kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon, at Rising mo, kasi importante to, sa dulo ng video, meron pa tayong video para dito. Panoorin mo to para malaman mo. Tanda natin, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At meron po tayong extended reading, so I'm inviting you to click the join button para magkaroon kayo ng access sa ating mga exclusive extended readings, which is very soon papalakihin ko pa sa extended readings. Now, for private readings and spell works, message kayo sa page natin, link is nasa description, at may admin tayo tutulong sa inyo. At para naman sa mga gusto magbigay ng donation, para sa mga puusan to, magiging cat food yun eh. Click nyo lang po yung thanks button sa baba. Yung parang heart. Okay. Leo. Kamusta ka? So we have here the justice and not for you. I support your decision. Nasuportahan ko yung mga decision mo. Na may mga bagay kang binitawan. May mga responsibilities ka na pinasa. Actually, hindi siya pinasa eh. More on ibinalik na mga parang before ginawa mo siya para makatulong out of love, siguro respect. Pero kasi minsan may mga tao talagang abuso, nakakalimot, akala nila is forever dapat ikaw gumagawa. Pero ang totoo, parang nag-abot ka ng kamay nun for the meantime eh. Hindi nila na-gets na tulong yon, hindi mo inaako. So, I support your decision na binibitawan mo yon, binabalik mo sa kanila. At andoon na bumabalik ka sa point na aayusin ko muna tong sarili ko. Na andun yung point na bibigyan ko ng chance na maging mas makapag-focus ako sa mga kailangan kong gawin, sa mga gusto kong gawin. Andoon na yung mga personal things na gusto mong bigyan pansin, ayun, yun yung ginagawa mo ngayon. And that is a good thing. Yes, may mga tao talaga na, siguro ganun kakitid ang utak, na feeling nila, na, ba yan, si Leo, ba't naman pinapagawa? Dapat siya gumagawa. Yun, may kitid ang utak nila kasi hindi na maintindihan na sila dapat ang gumagawa nun. So, makakadinig ka talaga ng mga negative things. Deadma. Yun yung masasabi ko lang. Deadma mo na lang. Why? Hanggang gano'n na naman sila eh. And wala naman silang ibang choice kung hindi gawin yung kailangan nilang gawin. In the first place. Sa kanila yun. Diba? Hindi naman sa'yo. So, wala silang karapatang mag-inarte at any given point. Diba? Nag-agree ka ba dun? And andito yun din na with the card of the justice, so you are being just fair. And nakakatawa din, dinadamay mo na rin yung ibang tao sa paligid mo with what you are doing. Returning what is not yours. Yan, yung mga, sabihin natin na dati, parang tumulong ka lang para sabihin natin na magtabas nung mga damo. Tapos, nanghingi ng tulong, sipi kang tumulong. Tapos parang, napansin mo ikaw na gumagawa, ganon. So, then you just hold back. Bakit mo natapos na mo? Hindi naman responsibilidad yan na. Dapat ikaw gumagawa. Tumulong lang ako nun. And by doing that, you are setting an example for others. Na wait lang, kailangan ko din na medyo bawas-bawasan yung mga, o ibalik na yung mga responsibilidad na hindi naman dapat para sa akin. And that example is putting shockwaves sa ibang tao at medyo nagigising yung mga nasa paligid mo na dapat, tama si Leo sa ginagawa niya. Pero what's crossing you is the Nine of Swords and here and now. So, ayun nga, babalik tayo ng kanyang sinabi ko na expect people na makukuda. Expect na mga tao na ang dami nilang hanash. In a way, syempre, nakaka-hurt pa din siya emotionally. Kasi, yung mga parang hindi mo in-expect na yung taong tinulungan mo, sila pa yung magbabacklash. Parang di ba ang sagwa lang. Actually,
ang kapal na mukha. Ngayon, masagamit kong term. Sorry sa terms ko. Pero pinapakita ng cards kasi dito na sa bandang huli kasi, tanda natin, ang isda na uhuli sa sariling bibig. Lalabas at lalabas din naman na bakit mo to ginawa. Actually, you just need to only focus on what you're doing eh. Live in the present. Hayaan mo sila. Kung nag-inarte sila, siniraan ka, maganda nga yun eh. Kasi, dalawang dahilan. Una, sumisikat ka. Di ba? Popularity. Kasi, sabi nga eh, negative publicity or positive publicity is still publicity. Pangalawa, ang ganda ng reason, kung sino man yung mga agad na niwala sa mga sinabi ng mga taong ito against you, alam mo na, sila na yung mga tipo na hindi ka kilala talaga. Pero yung mga tao na, well, it's good to keep them away na. At yung mga tao na, sabihin natin, na dinepensahan yung pangalan mo, kahit nakatalikod ka, o ayun din yung punto na nilapitan ka, uy Leo, kasi sabi ganito bla bla bla. Ano ba talaga nangyari? Yung mga taong nag-reach out sa'yo, yun yung mga taong ikikip mo na. It's a filtering system of the universe. Kaya nga, gusto ko sinabi ni Apostle Peter sa epistle niya. Sabi niya, sa 1 Peter yata, all things work together for good for those who love Him. So, ando naman na pangit man yung naging ginawa against you, but at the end, ang ganda nung positive effect kasi it helped you to clean your territory. Natulungan ka i-clean yung bakuran mo. Now, this our card, we have here the Page of Wands and exchanging gifts. Okay. Now, what I'm seeing here sa mga desire mo kasi dito, simple lang naman eh. Call back what is yours. Kunin mo yung para sa'yo lang. Hindi naman, di ba nakita ka ng lion sa wilderness, which is yung sign mo. Pag nag-hunt sila, hindi naman yung sandamakmak yung kinukuha nila eh. Kahit yung mga pusa, di ba? Kukuha mga nanay na pusa, kapag kumuha sila, yung parang sapat para mabusog lang sila. Hindi sila yung tipong naunguhan ng madami. Hindi sila selfish. So, yun din naman yung balak mo. Yun din naman yung desire mo. Hindi ka naman selfish actually. Kasi, at the end of the day, ang kinukuha mo is yung sayo. Kung sabihin natin sa mana, kiniklaim mo lang yung para sa'yo. Eh, minsan, di ba, pag sa mana, yung iba kapag medyo mas malaki yung sa kapatid o sa kamag-anak, for the demanda. Hindi tayo magagawa. May mga tao talagang selfish. So, since this is your desire, keep in mind na ibibigay naman ng universe sa'yo. Yung foundation mo, na 9 of Swords, tsaka the Fates. Ano yung point mo din no? You have this mindset, ang dami sa inyo na, lagi, you are in the right place at the right time. Which is totoo. Kasi, what I'm seeing here sa cards kasi, na in the past, parang you try to help others, bitbitin yung mga pasanin nila. So, andoon yung nakita mo na, okay, nandito ako'y nakakita, kasi ibig sabihin nun, the universe wants me to do something about it. Na ibig sabihin nun, yung universe is wise siya. Alam niya may gagawin ako. Alam niya na meron akong purpose para dito. At yun yung ginawa mo. Kaya nga, Fates, you are always at the right time, at the right place. At nagsisimula na rin na makita mo na yung mga pinaggagawa mo for other people is nagkakaroon na siya ng positive impact. Nagkakaroon na siya ng positivity. Kumbaga sa halaman na tinanim mo, yung buto, nakikita mo na tumutubo na unti-unti. And in the right time, right moment, ikaw na lang magugulat, ay, nagaan na siya, namumunga na. Let it grow naturally na. Well, in the past naman din kasi, the 8 of
wants mo, tsaka si mending. Fairness naman din, no? Ang dami mong na-help na tao talaga para mag-heal sila. Hindi lang physical, it could be in terms of emotional, mental. Pero andun yung point lang kasi na you wanted to stay with those people. Pero parang nagkaroon ka ng thinking, bakit nawawala yung mga taong to after ko dumaan sa life nila para ako yung magdala ng healing nila. Bakit nawawala sila? Isa sa mga reason ng universe kasi, yung purpose nyo sa bawat isa, natapos na. Now na na-heal na siya, obligation naman ng taong yon to heal other people. Ikaw naman, kailangan ka ng universe sa iba pa para ma-heal sila. Pero hindi naman ikaw yung actually gumagawa lang ng healing eh. At some point, itong mga taong dumaan sa life mo, may marami din silang contribution sa'yo. Andoon na they could have caused healing as well, na hindi mo lang napansin na kailangan pa ng part mo na ma-heal, or nagkaroon kayo ng exchange of knowledge, of wisdom, of experiences. Or andoon na at the point na yon, natutunan mo pa, ato pala yung pakiramdam na maging secure. Ito pala yung pakiramdam na kung saan safe, nakakaramdam ka ng safety. Ito pala yung pakiramdam ng acceptance. So, andoon na those things na hindi nakikita o nahawakan, na-acquire nyo sa bawat isa. And fortunately, you need to part ways. Kasi may iba pa kayong mga purpose na kailangan nyong bigyang pansin. Now, in the possible future, we have here the Four of Cups and Never-Ending Story. Okay, so magkakaroon ka siguro, this could be in the next month or two. Within this month or hanggang next month siguro, magkakaroon ka na medyo emotional roller coaster na parang magkakaroon ka ng mga moments na isipin mo yung past, magre-reflect ka. Now, yung iba sa inyo, baka inisip, paano pag naalala ko ito, malulungkot ako? Oh, that's normal. Walang masama if malulungkot ka, magiging masaya ka, kasi you have an emotion. At part yon ng process ng universe para sa'yo. Pero ang malaking tanong dito, kapag bumalik yung mga memories na to, actually may mga sa inyo, may mga taong babalik sa life nyo, if they should return, memories man or talagang tao, ano yung gagawin mo? And yung mga magiging actions mo, mga sasabihin mo, yun yung magre-reflect eh. Na-heal ka ba talaga? O andoon na nagpanggap ka lang na heal? Doon ma-expose kung ano talaga yung nangyayari sa'yo deep inside. So, gamitin mo yon as a way to reflect kung ano yung status mo ng heart mo na talaga. So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, I'm inviting you to also click on yung join button sa baba para magkaroon kayo ng access sa ating extended readings kung saan mas malalim na po yung mga babasahin natin para sa'yo. Pero for now, continue natin yung reading mo, Leo. So we have here is yung physical environment mo, the Four of Wands, and to be fair. Okay. A lot of you guys talaga, no? You want a family. Now, hindi ko na pagsabing family. Huwag natin siyang i-box na kasal agad. Part yon, oo. Pero kasi when we say family is about love eh, di ba? Tungkol siya sa acceptance, tungkol siya sa home, tungkol siya sa unconditional love. So, yun yung hinahanap. Maybe some of you guys na nag-iisip na kayo or nakikita nyo na ito yung pangailangan nyo to build a family. Maybe you could take it as a sign na kung nagtatanong ka, mag-offer na ba ako ng kasal o i-open ko na ba yung usapan tungkol sa kasal? Ayan. Take it as a sign na it is good to do that right now. Pero andoon din yung point, sabi nga ni card ng to be fair, ang mga question niya kasi sa'yo, before you go proceed, kasi kailangan mo timing, di ba? Okay, may sign ka na. Pero you need the timing. So you ask yourself,
am I financially, sabi natin kung kasal talaga ang target mo, am I financially capable na para mag-build ng family? Kaya ko bang yung tustusan kapag nagkaanak na ako? Kaya ko ba naming tustusan yung mga pangailangan nila? Mabibigay ba namin yung buhay na dapat matanggap nila? Yun. Am I mentally and emotionally prepared o baka feeling nagmamadali lang ako? So, there is a timing for that as well. So, andun na i-gauge mo pa rin. And for those naman naghahanap ng acceptance, dude, kapag andoon yung point na actually malakas yung pakiramdam mo lately na pinaplastic ka, no, don't. Huwag ka nang dumikit, huwag ka nang lumapit, move away. Your emotional environment we have here is yung clean it up, tsaka si King of Wands. Well, kaya nga babalik yung mga taong to, kasi nga, doon na nga, i-clean up, di ba? Sabi doon sa future na ikaw, ito yung pagbalik ng mga mga taong to, ito yung magiging mirror mo. Ano pa ba yung mga kailangan mong i-deal? So, pero kasi yung iba sabi, hindi napatawad ko na siya. Pero nung kaharap na, kulang na lang, ihatid siya para makita sila ng lumikha niya. So, ito yung point na medyo dito kayo touch din. Kasi yun yung area ng heart mo na kailangang mabigyan ng tamang ampatang lunas. Kasi nagmamature ka din naman And hindi pag naka-tie up ka pa sa negative emotions mo in the past at hindi na heal yun, malilimit yung growth mo, malilimit yung expansion mo, and malilimit ka in all aspects of your life. And kung gusto pa naman ng universe, maging okay ka, di ba? Your hopes and fears is the star and the thinker. Okay. Minsan kasi alam mo yung tipong, may mga iba sa inyo, napapagod na ako mag-plan, napapagod na ako mangarap, napapagod na ako, ang dami nung, yes, i-acknowledge natin yan. Tao tayo, napapagod tayo. Pero ito yung tanong dun are you still willing to go? Are you still willing to move forward? O magpapatalo ka doon sa kakaisip mo na pagod na ako. Paalala lang, Leo, sa mga pinaggagawa mo, sa mga ininvest mo, give away mo na resources mo, oras man yan, yung pag-intindi mo, pagmamahal ko ano man to, malayo ka na. This is not the time. Encourage kita, this is not the time for you to give up. Pwede magpahinga. Kaya nga di ba sa trabaho, meron tayong break? Pwede magpahinga. Pero walang susuko ha. Kasi, I want you to experience yung hype na ilalagay ka ng universe doon sa pedestal mo. Impossible future mo is the Ace of Swords and flexibility. Now, isa sa mga nakikita ko dito in the future na pwedeng mangyari para sa'yo is, andoon na, some of you will be open to new ideas, new connections, and andoon na, andun na talagang, yung, ang dami yung mga babalik sa life nyo, karamihan dito for, closure na. Yung tipong, papatawari mo na lang, not just yung tao, but especially yourself, na, sa mga nangyari. And andoon na yung realization na, okay, pinatawad mo na ako. Pinatawad na kita. We're good. Goodbye. Yung point na hindi, na you just need to be released from it. Pero alam mo sa sarili mo, hindi naman kailangan bumalik sa dati. So, this is something na, ito na yung proper letting go mo. When ba ito mangyayari, tsaka sino ba itong mga to? I-check natin siya sa yung extended readings. Nakuha ko na yung cards mo. Para ma-access po yun, i-click nyo po yung join button sa baba. Remember, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And if you're new po, subscribe, like, and share. Para po sa nais ng private readings or spellworks, message po kayo sa Facebook page natin. Link is in the description below and an admin will help. At sa gusto magbigay ng donation, pang cat food ng mga to, i-click nyo lang po yung thanks button sa baba. So, maraming salamat, Leo. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be.
And I'll see you po sa ating extended reading. Mula po sa kwarto ko dito sa Dominican Hill in Baguio City. Have a great day. I'll see you soon.